Ang aklat na ito ay naglalaman ng daan-daang pangalan ng mga dibuhistang Pinoy mula sa panahong year 1920s hanggang year 2000, kung saan matagal na panahon ding pinagsikapan kong saliksikin, itala, tipunin ang mga data, materyales at kanilang mga larawan upang sa ganoon ay muling pagbalikang tanaw ang kanilang mga naging contribution sa Philippine comics industry at maitala rin ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan ng comics sa Pilipinas. Isa pa sa maituturing ding veteran Filipino comics illustrator si Florencio Santiago na nakilala rin sa comics bilang Baggy Florencio. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya ang nakatatandang kapatid ni Dominador na mas nakilala sa comics bilang Hal Santiago. Actually, tila mas naunang nagdibuho kay Mang Hal si Baggy Florencio dahil sa nabasa kong biography nito na siya mismo ang sumulat at nabigyan ako ng kopya ng ganapin ang event na parangal kay Mang Hal ng Comics Guild of the Philippines. Nabanggit ni Mang Hal noon na nagsisimula pa lang siya sa pagdidibuho. Hinihingi niya ang pinaglumaang gamit ng kanyang nakatatandang kapatid, which is Baggy Florencio, para magamit sa kanyang pagdidibuho. Umentra sa comics si Florencio Santiago kung saan ito rin ang kreditong ginagamit niya noon pang early 1960s sa iba't ibang local comics publication. Ilan sa mga nakita kong early illustration niya ay ang kwentong Kasinungalingan na sinulat ni Natalia Hilario at nalathala sa Binipayo Publication noong 1961. Then gumawa rin siya sa iba't ibang local comics publication kung saan naiguhit din niya ang kwentong Ang GF ni Raul May Ibang Crush na sinulat ni Mandigar Alsula, Pamilya de Vera ni Chito Montellano, Umilap si Lady Luck ni Ricardo Poblete, Hayop ni Rick M. Torres, Miss Lonely Heart ni Ray Atalia, Umibig ni Gregorio Cruz, Dayo sa Pulong Pagong, Nawawalang Pag-ibig at iba pa. Mapapansing mula sa estilong Hal Santiago, nagkaroon ng unti-unting evolution ng style ni Baggy Florencio dahil sa mga sumunod niyang mga dibuho ay makikita na ang impluensya ng Celerio Brothers gaya ng kwentong Putik Man, May Damdamin ni Fernan Toquero. Masasabi ko ba ang gusto ko ni Merdinho Abella, Akin ang Kasalanan ni Del Gamboa at Ngayon Ka Manghihinayang. Unfortunately, kung ang illustration career ni Baggy Florencio ang pag-uusapan, tila naiwan siya ng milya-milya ni Hal Santiago dahil mas naging in-demand ito at daan-daang nobela ng mga kilalang comics writer novelist ang iginuguhit nito aside from gumagawa rin ito ng kanyang mga kinatha at iginuhit. Wala akong idea kung bakit biglang nag-shift ng kanyang estilo sa pagdidibuho si Baggy Florencio and from Florencio Santiago, he adopted the name Baggy Florencio. Naging best friend ni Baggy Florencio si Joey Celerio kung saan madalas gawing extra at isinisingit nito ang mukha ni Baggy sa kanyang mga iginuguhit na karakter sa comics. Ikinatuwa naman ito ni Baggy dahil kahit paano daw ay na-extra siya sa comics sa pamamagitan ng drawing ni Joey Celerio at maaaring mas makilala o sumikat. Nangyari naman ito nang kathain ni Hal Santiago ang nobelang Mr. Flo na si Baggy Florencio ang comics character at si Joey Celerio mismo ang gumuhit. From there, Baggy Florencio emerged as one of Joey Celerio's protege. Tila nagbunga naman ito ng mabuti sa illustration career ni Baggy Florencio dahil since then, dumami rin ang mga iginuguhit nitong nobela at short stories. Ilan sa mga nakatandem ni Baggy Florencio na kilalang comics writer novelist ay sina Pablo S. Gomez sa nobelang Anino ng Kasalanan at Anak ng Ada. Si Hilda Olvidado ay nakatandem niya sa nobelang Pasan Ko ang Langit Mo at Inagaw Mo sa Diyos. Si Nerissa Cabral ay nakatrabaho niya sa serye nitong Mga Kwento ni Nerissa G. Cabral featuring Kasal o Kasalanan. Si Vic J. Poblete ay nakatandem niya sa nobelang Lalaki Bukod Kang Pinagpala. Si Rod Santiago ay sa nobelang Ang Misteryo ni Maria. Si Steve Gunn ay sa nobela nitong
Sa Kislap ng Pulang Araw at marami pang iba. Naiguhit din niya ang seryeng True to Life Experience na sinulat ni Rene Villaroman featuring Isang Gabing Makulay. At Daddy S. Gomez using his pseudonym Del Gamboa featuring Mahal Kong Tukso. Si Roger Nicolas ay nakatandem niya sa seryeng Always a First Love at marami pang iba. Nagkaroon din ako ng tsansang makatandem si Baggy Florencio sa mga sinulat kong kwento noong 1990s. Ilan dito ang Pinag-isa ng Pag-ibig, Magandang Halimbawa, Tamang Sistema, Imahinasyon, Nagagamot ng Pag-ibig at iba pa. Ang iba pang mga kwentong iginuhit ni Baggy Florencio which I compiled ay ang mga sumusunod. Nang maglaho ang malalaking comics publication sa circulation, nagdibuo si Baggy Florencio sa mga comic section ng mga tabloid newspaper at dito niya ginawa ang ilan sa kanyang mga obra gaya ng Bonjang Mukhang Sex Organ, Babaeng Tawak ni Hilda Mercado, Padre Amor ni Rico Bello Umagap, Baklad ni Benji Tangis at iba pa. Nakaguhit pa si Baggy Florencio sa CJC, Sterling Comics noong year 2007 at dito ay nakatandem niya si Nerissa Cabral sa nobela nitong Nasaan si Tristan. Ganun man, hindi ito nagtagal at naglaho rin agad sa circulation. Niyaya si Baggy Florencio ni Iman Kadag na naging kasamahan din niya sa pagdidibuho sa Gasi noong dekada 90 para pumasok sa animation. Pero tinanggihan ito ni Baggy Florencio. Ayon kay Iman Kadag, sinabi raw ni Baggy na masaya na raw ito sa comics at dito na siya mamamatay. Unfortunately, within that year, yumao si Baggy Florencio noong December of 2007. Siya si Florencio Santiago, na mas nakilala sa comics bilang Baggy Florencio, isang dibuhistang Pinoy at ang mga iginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.